Tinanong ni Leon kung ang maruming lupa at ang paglawak ng gate ba ang problema. Kailangan nating tipunin ang mga puwersa, at bukas, sa pagtatapos ng raid laban sa kung ano-anong kalaban, kikilos mismo ang hari. Tumingin si Hari sa kanya na may ngiti sa mukha at nagtanong kung totoo ba ito. Tumingin si Leon sa gate na may seryosong ekspresyon at sinabi na bago yon, bilang hari ng ibang bansa, wala siyang karapatang magsagawa ng operasyong militar sa banyagang teritoryo nang walang pahintulot. Kailangan muna nilang humingi ng pahintulot sa kanilang hari. Tumingin si Hari sa kanya na may pagtataka at sinabi na ayos lang ang lahat. Sa seryosong mukha ni Leon, sinabi niya na may legal na proseso at mga patakaran para sa lahat. Paano mo matatawag ang sarili mong marangal na kabalyero kung hindi mo susundin ang mga batas na nagpapalakas sa otoridad ng Estado? Kailangan niyong magmadaling magpadala ng ulat sa kanilang hari. Si Yan Wang naman, na may pawis sa mukha, ay napabukas ang bibig at naisip na mas malala pa yata ang idiot na ito kaysa sa kanya. Sa huli, tinawagan nila ang Pangulo na sakay ng eroplano at iniulat ang nangyayari. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Hari na may pagtataka sa kanyang kamahalan at nagmakaawa na pakinggan siya. Tumingin si Leon sa kanya na may seryosong ekspresyon at sinabi na magsalita na siya. Hawak-hawak ni Hari ang isang straw doll sa kanyang mga kamay at sinabi na ang lahat ng kanyang hinihingi ay naihanda na. Saan niya ba ito gagamitin? Nanatili si Leon sa kanyang posisyon at sinabi na ang mahalagang lupa ay nabahiran ng polusyon at kailangang linisin ang lupa. Nagtanong si Hari na may kalituhan, gagawin niya ba ito gamit lang ang straw doll? Humingi si Leon ng 2 bagay lamang, kabilang ang straw doll. Nakakrus ang kanyang mga braso, sumilip mula sa likod ng pader at tinanong si Hari kung sila ba ang mga taong gumawa ng manika. Sa ngiting nakapaskil sa mukha ni Hari, sinabi niyang sila nga. Ang straw doll ay dapat gawin ng isang babaeng nakaranas ng mga anak. Sa seryosong ekspresyon ni Leon, pumasok siya sa silid ng mga babae at sinabi na ito ay napakaganda. Ngayon, kailangan ipakita ng bawat isa ang manika na kanilang ginawa. Kaya nagkaroon ng paligsahan ng manika sa gitna ng eroplano. Kinuha niya ang isa sa mga manika sa kanyang kamay na may hindi nasisiyahang mukha at malakas na tinanong ang babaeng gumawa nito. Iniisip ba niya na ang ganitong klaseng metaphysical monster ay matatawag na manika? Pinunit ni Leon ang manika at sinabi na ito ay isang kabiguan. Maraming manika ang pinunit niya at malakas na sinabi na nakakahiya ito. Napakaraming manika ang naging alabok. Ang nakakuha ng atensyon ni Leon ay isang matandang babae na nasa 80 taong gulang. Tiningnan niya ng may pagtataka ang manika na ginawa nito at malakas na sinabi na kamangha-mangha ito. Si Leon, na may pawis sa kanyang mukha, ay hinawakan ang kamay ng matanda at tinanong kung ilang anak na ang kanyang naipanganak. Sa malawak na ngiti ng babae, sinabi niyang 12. Nanatili si Leon sa kanyang posisyon at malakas na sinabi na ito ay isang tunay na halimbawa ng pagiging makabayan. Sa normal na pagkakataon, siya mismo ang magpapadala ng isang kabalyero na may medalya at regalo para sa kanya, subalit dahil sa sitwasyon ngayon, hindi niya ito magagawa at humingi siya ng paumanhin. Makalipas ang ilang sandali sa bukid, inilagay ni Leon ang manika sa isang lamisang gawa sa kahoy na may kandila sa ibabaw. Tiningnan niya ang kanyang kamay ng may pagtataka, na ngayon ay napapalibutan ng mahiwagang asul na bilog, at sinabi na natugunan na ang mga kondisyon. Inilapag ni Leon ang mangkok sa mesa at sinabi na siya ang ina ng masaganang lupa, iniaalay ng mga tao ng lupang ito ang manika ng ani. Pinanood niyang Wang ito na may pagtataka. Kalma lang na iniabot ni Leon ang kanyang kamay sa mangkok at hiniling na tanggapin ito. Isang gintong sinag mula sa langit ang tumama sa mangkok na nagdulot dito upang magsimulang mapuno ng tubig. Si Hari, na may pawis sa kanyang mukha, ay inilapit ang kanyang kamay sa kanyang baba at naisip na ang mangkok ay kusang napupuno ng tubig. Sumisikat ang araw, pinapula ng liwanag nito ang mga ulap at nagsisimula na ang isang umuulit na araw. Gayunpaman, ang araw na sisikat ngayon ay magiging isang espesyal na simula para sa buong mundo. Si Yang Wang, na may kalituhan sa kanyang mukha, ay tumingin sa harapan at nagtanong kung paano napapasok ng mga patak ng tubig ang manika. Ngayon, ang manika ay nakatayo na sa 2 paa. Pumasok si Demera sa katawan ng manika at tinawag ang kanyang anak, si Lionheart. Yumuko si Leon na may kalmadong ekspresyon at binati ang ina ng lupa, ang diyosa ng buhay at kasaganaan, si Demera. Sa ngiting nakapaskil sa kanyang mukha, sinabi niyang matagal na silang hindi nagkikita. Isang diyosa ang bumaba sa lupaing ito.
Si Demera, na nanatili sa parehong posisyon, ay nagsabi na ang bagong lupang ito ay sinasalakay rin ng mga demonyo at ang lupa rito ay labis na nadumihan. Sumang-ayon si Leon sa kanya na may seryosong ekspresyon at sinabi na ang lupang ito ay hindi rin ligtas sa kasamaan, wala man lang kahit isang Diyos dito. Lumingon siya kay Yinwang at sinabi na natatakot siya na ang maruruming mga nilalang na mababa ang uri ay dinudungisan ang paningin ng Diyosa. Nakatingin si Demera sa malayo na may ngiti sa mukha at sinabi na ang kamangmangan at kasakiman ay hindi maituturing na kasalanan, ito ang tinatawag na buhay ng mga mortal. Ano raw ang balak gawin ni Leon pagkatapos nito? Pumikit si Leon at sinabi na bagamat ang mga walang kakayahan na naglalakad kasama ng mga mandirigma ay maaaring maging tanyag, ang karapatang mamuno ay banal na nakatala sa batas. Dumilat si Leon at inilapat ang kamay sa kanyang dibdib habang sinasabi na sisiguraduhin niyang ang tungkulin at kapangyarihan ay magtatagpo sa patas na paraan dito. Tuturuan niya ang mga mangmang at gagabayan sila sa matuwid na landas hanggang sa maitatag ang bagong panteon sa lupang ito. Sumabog palabas ang anyo ni Demera mula sa manika at tinanong ang kanyang anak kung hindi ba siya may hinihiling sa kanya. Lagi raw silang handa. Lumuhod si Leon at humarap kay mahal na Demera at sinabi na ang mga malalayang tao sa lupang ito ay naghihirap dahil sa masamang enerhiya. Maaaring hindi man daw ito saklaw ng kanyang tungkulin, ngunit nakikiusap siya na pagalingin at linisin ang lupang ito. Itinuro siya ni Demera na may ngiti sa kanyang mukha at sinabi na siya ang kanyang pari, ang kanilang kampiyon. Ang lupain daw ng mundong ito ay hindi bahagi ng kanyang katawan, kaya't kailangang ikalat niya ang kanyang pagkadiyos at palitan ang tigang na lupain ng kanyang katawan. Sa gayon, lahat ng bagay sa mundong ito ay magiging kanyang suporta. Iniunat ni Demera ang kanyang kamay at lumitaw ang isang patak ng tubig na umusad paabante. Ang patak, na napapalibutan ng dilaw na liwanag, ay bumagsak sa lupa, dahilan upang tumama ang isang makapangyarihang sinag mula sa langit sa lugar na iyon. Pinanood ito ng mga tao na may butil-butil na pawis sa kanilang mga mukha. Humarap si Leon sa kanila na may nakakatakot na tingin at malakas na sinabi na dapat nilang makita at madama ito. Mga hangal na walang nalalaman at hindi kailanman nag-aral. Ang buhay ay dinala sa natuyong bukirin at ito ay muling namulaklak. Ibinuka ni Leon ang kanyang mga braso na may seryosong ekspresyon at sinabi na ang mundong ito ay gagalaw kasabay ng Diyos. Kailangang maging mabunga ang mga tao at dumami, ito ang tungkulin ng mga pinagkalooban ng buhay, tulad ng lupang ito na nagsisilbing patunay ng walang hanggang pangako. Si Yamwing, na may butil-butil na pawis sa mukha, ay pinitas ang mga tangkay ng trigo, at habang pinipiga ito sa kanyang kamao ay malakas na sinabi sa mga kasamahan na huwag silang magpaloko. Ang mga ani na pinalago gamit ang mahika ay lason, dapat daw nilang malaman ito. Tiningnan siya ni Leon na may galit na ekspresyon at sinabi na yon ay ani na pinagpala ng Diyosa. Paano siya naglakas loob na husgahan itong lason? Nanatili si Yanwang sa kanyang posisyon at sinabi na ito'y isa lamang manikang dayami. Sinabi ni Leon na ang kamangmangan ay pinapatawad lamang ng minsan, wala siyang karapatang dungisan ang Diyosa gamit ang kanyang walang kwentang dila. Tiningnan siya ni Yanwang na may butil-butil na pawis at huminga ng malalim sa takot. Inisip niyang napakasama nito at hindi ito dapat nangyari dahil sa isang nakaligtas, masisira lahat ng kanyang plano. Galit na galit si Yang Wang at inisip na hindi niya ito maaaring palampasin. Kailangan niyang tanggalin ang mapangahas na maskara ng kasinungalingan na ito. Gayunpaman, kailangan muna nilang magsagawa ng pagsusuri, umaasa siya sa pakikipagtulungan para sa kaligtasan ng mga taong kakain ng aning ito. Ibubunyag niya kung gaano kaloko si Lian. Itinuro ni Yam Wang ang kanyang kamay sa lalaki na may seryosong ekspresyon at sinabi na magtatalaga sila ng isang tagasuri mula sa kanilang panig. Isinuot ng tagasuri ang kanyang guwantes at sinabi na magsisimula na siya. Iniunat niya ang kanyang kamay, dahilan upang lumitaw ang isang bola ng mahiwagang enerhiya sa kanyang palad. Tiningnan ng tagasuri, na may butil ng pawis sa kanyang mukha, ang bintana ng sistema na nag-abiso na ito ay pinagpalang binhi ng palay, at ang antas nito ay bihira. Ang palay ay pinagpala ng banal na kapangyarihan ng Diyosang si Demera, ang Diyosa ng buhay at kasaganaan. Ang mga sakit sa ikatlong yugto ay bumuti, at sa patuloy na paggamit, mataas ang posibilidad ng paghilom. Nagtaka ang tagasuri at malakas na sinabi na ang resulta ng pagsusuri ay bihira, bawat isa sa mga tangkay na ito ay bihira. Bukod pa roon, kaya rin itong pagalingin ang mga sakit sa ikatlong yugto, at kahit ang kanser. Si Hari, na may gulat sa mukha,
ay pinulot ang mga tangkay ng trigo at nagtanong, totoo ba ito? Si Shinsa ay nakatingin ng seryoso sa unahan at sinabi na kailangan nilang pumunta sa bahay ng lokal na tagapamahala at kumuha ng isang malaking kaldero. Pagkalipas ng ilang sandali, mayroong isang kalderong nakapatong sa lupa kung saan niluluto ang bigas. Si Jinsu, na may gulat sa mukha, ay tinikman ang kanin at sinabi na imposible ito. Tinignan niya ang bintana ng sistema na nagpapabatid na ang pagbawi ng lakas at stamina ay tumataas ng 100 kada minuto. Ang bilis ng pagbawi ng mana ay tumataas ng 50 kada minuto at ang tagal ay 8 oras lamang. Patuloy na kumakain si Jinsu ng kanin na may seryosong mukha at sinabi na ito ay nasa antas ng isang panggamot na pampalakas. Anong pagkain ang maihahambing sa isang pampalakas na nagkakahalaga ng 3 milyong won? Tumakbo si Hari patungo sa kanya na may butil ng pawis sa mukha at malakas na sumigaw sa pinuno, sinabing kamangha-mangha ito. Tiningnan siya ni Jinsu na may hindi nasisiyahang ekspresyon at sinabi na tapusin muna niya ang pagkain bago magsalita. Nilunok niya ang pagkain na namumula ang mukha at nagtanong na, curious lang ako, nakakain ka na ba ng mga insektong lumaki sa palayan? Tiningnan siya ni Jinsu na may butil ng pawis sa mukha at nagtanong kung gusto ba talaga niyang malaman kung nakakain na siya ng mga insekto. Tumingin sa kanya si Hari at malakas na sinabi na nakakain na siya at nakatanggap ng mga buff. Naisip ni Shinsa na may alalahanin sa mukha, kung kakalat ang biyayang ito sa buong paligid, maituturing ba itong libreng pampalakas? Wala namang espesyal dahil bukod sa binhi ng palay, lahat ng nilalang dito ay pinagpala. Malakas na sinabi ng mga mangangaso na may butil ng pawis sa mukha na kailangan nilang makahuli kahit isa lang. Sa buong buff, makakapasok sila sa gate. Tumaas ang moral ng strategic team ng Hunter Association. Bumalik si Dema sa kanyang anak. Tiningnan siya ni Leon na may seryosong mukha. Sinabi niya na tila natapos na ang kanyang papel dito, at marahil ay dapat na siyang dahan-dahang bumalik. Lumuhod siya na may kamay sa dibdib at sinabi na palagi niyang iniisip at pinahahalagahan ang biyayang ibinigay ng ina ng daigdig. Inilapit ni Demera ang kanyang kamay sa ulo niya at sinabi sa kanyang anak na hayaan siyang pagsabihan siya sa huling pagkakataon. Nakakrus ang kanyang mga braso na may ngiti sa mukha at sinabi na huwag siyang magugutom kailanman saan man siya mapunta. Bumagsak ang straw doll sa kahoy na mesa. Tumingin si Hari sa kanyang kamahalan at sinabi na yon na ang lahat. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, pinutol siya ni Leon at nagtanong, wala bang Diyos sa mundong ito? Sinabi niya na may butil ng pawis sa mukha na hindi siya sigurado tungkol doon. Tumingin siya sa unahan na may seryosong ekspresyon at sinabi na ang matuwid na buhay at kapayapaan ay pagkakaisa sa Diyos. Sila, ang mga tao, ay dapat makinig ng mabuti. Ngayon na ang mga sundalo ay busog na, maaari na silang pumasok sa gate. Tinawag ng lalaki mula sa Phoenix Guild si In Wang na may kalmadong mukha at nagtanong kung ayos lang ba siya. Kung magpapatuloy ito, masisira ang kanilang plano. Tumingin siya sa unahan na may galit na ekspresyon at sinabi na ito ay dahil sa walang kwentang survivor na yon. Saan ba nagmula ang hangal na yon? Kung hindi dahil sa kanya, ang gobyerno, na labis na napinsala, ay napilitang pumayag sa kanilang kahilingan. Mas mabuti pa sanang namatay na siya sa labas ng gate. Ipinatong ni Yanwan ang kanyang kamay sa kanyang baba na may tusong iti sa mukha at sinabi habang tumatawa na hindi iyon masamang ideya. Tiningnan siya ng lalaki mula sa Phoenix Guild na may kalmadong ekspresyon at nagtanong sa pinuno kung ayos lang ba talaga ang lahat. Nanatili sa parehong posisyon si Yanwan at sinabi na wala nang dapat ipag-alala dahil noong huli nilang inatake ang gate, layunin nilang isara ito. Tiningnan ng lalaki mula sa Phoenix Guild ang unahan na may butil ng pawis sa mukha at sinabi na totoo iyon kahit na lumala ang kanilang kondisyon sa kalagitnaan. Tumingin si Yanwan sa unahan na may malawak ng ngiti sa mukha at nagtanong, isa lang ba ang erangkari? Ang survivor na iyon ay maaaring may basbas, ngunit malamang na wala siyang laban sa aktwal na labanan. Sa ganoong kaso, tiyak na matatalo ang mga hangal na iyon. Ang nasa loob ay hindi basta-basta masisira gamit ang karaniwang paraan dahil sila ay mga halimaw. Nag-abiso ang bintana ng sistema na nagsimula na ang paglusob sa dungsyon, ang hatol ay kamatayan, at nagsimula na ang oras para sa lahat ng nilalang sa loob ng gate. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sila sa isang gate. Tumingin si Leon sa unahan na may seryosong ekspresyon at sinabi na karamihan sa mga gate ay nagsasara kapag natapos ang quest o natalo ang boss. Mas gusto niyang labanan ang boss ng isa-isa.
Si Hari, napawisan ng mukha, ay hindi masabi na kadalasan ay ginagawa nila ito ng sama-sama. Tinignan niya ng mabuti ang kalansay sa ilalim ng kanyang mga paa at sinabi na narinig niya na sinubukan na raw ng mga ordinaryong tao na i-clear ang mga dungeon noon. Pero mukhang mas marami ang mga halimaw ngayon. Sabi ni Hari, ang dungeon na ito ay may kakaibang katangian. Iniunat niya ang kanyang mga braso sa harap at tinitigan siya habang sinasabing kadalasan sa isang gate. Nababawasan ang bilang ng mga halimaw habang napapatay ang marami sa kanila. Mga kalansay man, zombie, o kahit mga demonyo sa mga espesyal na kaso, basta't buhay pa ang boss monster, patuloy silang muling lilitaw. Nakakrus ang mga braso ni Leon at seryosong nakatingin sa unahan, sinabi niya na nakaka-interes ito, ibig sabihin ay matatapos lang ito kapag natalo nila ang boss, nauunawaan niya na yon. Kung gayon, ito ay isa sa mga dungeon na yon. Naglakad si Hari paabante na may ngiti sa mukha at sinabi na malaki ang posibilidad na ganito nga ito, marahil isang necromancer ang nagkokontrol sa mga kalansay. Tiningnan niya ang system window na may butil ng pawis sa kanyang mukha na nag-aabiso na nagsimula na ang dungeon breakthrough. Lahat na nilalang sa loob ng gate ay magkakaroon na ngayon ng time limit. Ang Commander Knight na si Dullahan ay sumusugod kasama ang kanyang hukbo, kailangan nilang talunin ang Commander, natitirang oras ay 3 oras. Ang lahat ng tao sa loob ng gate ay nababalot ng matinding takot. Tiningnan ni Jinsu si Dullahan na may pawis sa mukha at malakas na sinabi na tanga si Yanwan, dapat sana'y binalaan sila tungkol dito. Ang hukbo ng mga kalansay ay sumusugod na may layuning umatake at ang system window ay nag-aabiso na kailangang talunin ang commander ng Dullahan Knight, natitirang oras ay 2 oras at 58 minuto. Ang mga tao mula sa Hunter Association, na pawisan din, ay nagsasabing napakaraming kalaban. Isa sa kanila ang nagtanong sa leader kung dapat na ba silang mamahagi ng mga potion. Nanatili si Jinsu sa kanyang posisyon at sinabi na dapat itong hatiin hanggat maaari. Tinanong niya si Manshik kung ilan ang mga archers at mages na mayroon sila. Si Shik, napawisan at may berdeng aura sa kanyang mata, ay malakas na nagsabi na may 30 archers at 2 mages sila sa ngayon. Nanggigigil si Jinsu habang hawak ang kalasag sa harap niya at sinabi na ang mga may sniper skill ang dapat umasinta sa mga kalaban sa malayo at ang mga may kalasag ang dapat humarang sa pagsugod ng mga kalaban. Nanatili siya sa kanyang posisyon, tinitingnan ang napakaraming kalansay at malakas na sinabi na tapos na ang mga hunghang na ito. Isa sa mga kalansay ang humampas gamit ang kanyang espada, ngunit nagawang salagin ito ni Jinsu gamit ang kanyang kalasag. Tinitigan niya ang mga kalansay na may pawis sa mukha at inisip, mas malakas sila kaysa sa kanyang inaasahan. Mukhang iba talaga ang mga Orange Gate. Gayunpaman, hindi sila ganoon kalakas para sa isang rank tank na katulad niya. Iwinasiwas ni Jinsu ang kanyang maso at binasag ang kalansay. Napatingin siya sa kanyang likuran na nababalutan ng asul na aura at nagtatakang nag-isip kung paano nagkakaroon ng advanced spells ang mga simpleng kalansay na ganito kataas ang antas. 2 skeleton mage ang nagtaas ng kanilang mga kamay na nababalutan ng asul na aura patungo sa magic circle. Lumapit si Jinsu na may seryosong tingin at inisip na kailangan niyang kunin ang atensyon ng mga ito. Narito siya, kailangan nilang mapuntirya siya. Iwinasiwas ng skeleton mage ang kanyang kamay na may hawak na bilog na magic sphere at inihagis ito sa kanya. Sumabog ang magic sphere at may tumawag sa leader. Tumingin si Jinsu sa unahan na may sugatang anyo habang hawak ang kanyang kalasag at sinabi na ayos lang siya. Kaunting galos lang ito, dapat nilang malaman na napakamahal ng gamit niyang ito. Tiningnan niya si Dullahan na may seryosong ekspresyon habang hawak ang maso at inisip na ang boss ay nasa harap na niya. Mabilis na humampas si Dullahan gamit ang kanyang espada na nagpalipad sa katawan ni Jinsu paatras habang nag-iwan ng bakas ng asul na enerhiya sa kanyang likuran. Nakayuko siya sa lupa habang umuubo. Pinapanood ito ni Hari na may patak ng pawis sa kanyang mukha at malakas na tinawag ang leader. Lumingon ang babae mula sa Hunter Association sa kinatawan ni Hari na may seryosong tingin at malakas na sinabi na dapat nila siyang iligtas. Marahil ay dapat silang magdala ng backup na puwersa. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.